Tahimik ang gabi ngunit sa likod ng katahimikan, may matang nakamasid. Isang taong hindi mapakali, hindi matahimik. Si Dennis. Sa labas, isa siyang mabait na kaibigan, matulungin, mapagkakatiwalaan. Ngunit sa loob, may halimaw na unti-unting gumigising. Ang kanyang pagnanasa kay Carol ay hindi na simpleng paghanga. Ito'y naging isang pag-aari, isang pagkahumaling na kailangang makuha, isang pinakamadilim na paraan. Sa dilim ng kanyang silid, itinayo niya ang sarili niyang mundo, mga larawan ni Carol sa dingding, mga video sa kanyang computer, at sa gitna nito, isang kamera na palihim niyang inilagay sa silid ng babae. Bawat kilos, bawat buntong hininga, pinapanood niya, inaaral, inaangkin sa kanyang isip. Para kay Dennis, si Carol ay kanya kahit hindi pa ito alam ng babae. Habang patuloy ang kanyang kabaliwan, si Wilfred naman ay nagsisikap muling buuin ng pamilyang minsan ay nawasak. May kasiyahang darating, kaarawan ng anak ni Carol. Pagkakataong magkabati, pagkakataong makabawi. Ngunit hindi iyon gusto ni Dennis. Hindi niya hayaang mangyari. Kaya't sa tulong ng kasabwat, nilason niya ang gabing iyon sa kasinungalingan. Isang tawag, isang inumin, at isang plano. At sa loob ng ilang minuto, bumagsak si Wilfred, tulog at walang laban. Habang ang pagkakataon ay tuluyang kinuha ni Dennis. Dumating siya sa bahay ni Carol na may dalang ngiti at mga bulaklak. Ang mga tao'y natuwa, wala nakahalata. At habang naghihintay si Carol sa hindi dumating na bisita, si Dennis ang naroon upang punuan ng puwang, upang palitan ng taong tunay na nagmamahal ng taong marunong lang magkunwari. Lumipas sa mga araw, ang mga bulong ng komprontasyon ay napalitan ng mga kwento ng pag-aalala. Hanggang sa unti-unting nabaliktad ang sitwasyon. Si Wilfred, ang minsang minahal, ngayon tinitingnang manloloko, at si Dennis, ang lihim na maninira, ang nakatanggap ng tiwala, simpatya at yakap na matagal na niyang inaasam. Ngunit ang mga kasalanan ay laging nagbabalik. Mula sa katahimikan ng kulungan ay lumaya si Ronnie. Dala ang piraso ng katotohanang matagal nang tinatago. At sa bawat piraso, unti-unting nabubuo ang larawan ng kasamaan. Larawan ni Joy, ang babaeng minsang minahal, ngunit ginamit at sinira ni Dennis. Ang mga larawan, ang mga mensahe, ang mga bakas ng dugo, lahat ay nagsasabi ng iisang katotohanan. Si Dennis ang tunay na dahilan ng lahat ng trahedya. Sa pagharap ni Wilfred sa ebidensya, bumigat ang hangin. Isang kwarto, puno ng larawan, mga mukha ni Carol at Joy, at sa gitna nito ang baril na ginamit sa mga krimen. Ang lahat ng tanong na dati walang sagot, ngayon ay malinaw na. Ang kaibigan niyang pinaniwalaan, ang taong itinuring niyang kapatid ay siya palang demonyong nagwasak ng kanilang mundo. At sa huling sandali, nagtagpo muli ang kanilang mga mata, tahimik, mabigat at walang salita. Ngunit sa titig na iyon, malinaw ang hatol. Ang oras ng hustisya ay dumating na, at sa pagkakataong ito, ang halimaw na nagkubli sa ngiti, siya mismo ang lulunurin ng kanyang sariling kasalanan.